Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Kailangan ko mag-explain. Kahit mainit na, no? Mainit yung tanghali. Uy, mamayang gabi. Or ngayon siguro, live ako sa DZRH, ha? Kayo lang naman kung gusto nyong mapanood ako sa Gabi ng Misteryo. So, mag-explain ako. Sabi nung iba, pag basher, wag ka na mag-explain kasi basher yan eh. Sa akin naman, kung hindi ako mag-explain, yung sasabihin kasi ng basher, magiging totoo yun para sa ibang makakarinig. Itong explanation ko ay kahit na hindi na ako piliing intindihin nung nagtanong sa akin, basta pag may nakabasa nung tanong niya at nasagot ko, 'di ba? At least hindi sila mamimislead. So ito yung mga yung dalawang comment lang yung napili ko na kailangan ko sagutin. Una ito, sabi nito ni Sir Paulo Cortez, ang lakas mo talaga kay FLM hanggang ngayon, di pa pinapastrike ang channel mo kay YouTube. Sabi niya ganon. Ang paggamit ng content, video, audio image ng ibang tao sa YouTube nang walang permiso ay maaring magresulta ng copyright strike. Ang mga may-ari ng content ay may karapatang mag-report ng takedown request na nagiging sanhi ng pagbura sa video daw at pagkakaroon ng strike sa iyong channel. Ang tatlong strike ay maaaring maging dahilan ng permanenteng pagbura ng channel. Yun ang sabi ni Sir. Tama naman ito, itong sinabi mo, Sir. Kaya lang, hindi ka marunong umintindi. Ang ginagawa ko, under ako ng fair use eh. Nasa batas ng Pilipinas ang fair use. Ito, ano ba yung fair use na yan? Ito yan, oh. Sabi dito, fair use in the Philippines governed by the Republic Act number A2 whatever, permits limited use of copyrighted material without ownership permission. Kahit wala daw permiso, ano ang purpose? For purpose such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship or research. Kapag ka under ng criticism, komentaryo, news reporting, teaching, scholarship or research, hindi sakop ng copyright, hindi ako liable sa copyright. Kasi ganito yan, sir, para maintindihan nyo ang fair use. Itong sinasabi mo, tama ito. Kaya lang, ang dapat gawin ko, kukunin ko yung video ni Sir Norman Mangusin, ida-download ko, i-upload ko sa channel ko as is nang wala akong binago. Kung ano yung napapanood mo sa channel ni FLM, in-upload ko dito na ganun talaga. Ginamit ko yung yung video or audio niya na wala akong binago. As in, kung ano yung napapanood nyo sa channel niya, yun din ang mapapanood mo sa akin. Kahit pa sabihin mong kinat ko, di ba? Pero pag piniplay ko at kinokomentaryuhan ko, ano ang lalabas nun? Hindi na yung video niya pinapanood nyo. Ang pinapanood nyo na sa channel ko, yung komentaryo ko na. Nakukuha nyo? So, hindi ako neto. Hindi ako sakop netong sinasabi mo na to. Under ako ng fair use. Ito yung ginagawa nila Attorney Libayan, ni Caillou, ni MG. Yan ang ginagawa. Under kami ng fair use lahat. Kasi kung kumuha man kami ng video sa public, kinukomentaryuhan namin kasi yung komentaryo namin ang pinapanood ng tao, hindi yung video ng idol mo. Nakuha mo? Paulit-ulit ko na lang na pinapaliwanag yan. Pati sa ghost hunting community, pag nagde-debunk ako ng video, fair use din ang sinasabi ko. Kasi ang pinapanood sa akin ng tao, yung dinadaldal ko, hindi yung mga videos ng idol nyo. Reference lang yon. O tinan mo to, si Attorney Libayan nga kinasuhan ng copyright ni Tulfo, walang nangyari eh. Kasi under siya ng fair use. Nakukuha mo na? Si Tulfo na yung ha? Punta tayo sa batas natin. Sabi sa'yo, pag fan talaga ni Epele, mahina ang ulo eh. Di ba, hindi nyo naiintindihan? O for example, ito, no? Saan na ba yun? Yung video ni Attorney Libayan.
Wait lang. Na regarding kay Tulfo. Ayan o, kinukomentaryohan niya si Tulfo. Diba? So, Ini-strike ba siya? bahala na kayo. Let's go. Wala namang problema kung Ini-strike ba siya ni Tulfo? Hindi. Kasi komentaryo ang ginagawa niya. Pwede siyang i-strike ni Tulfo. Halimbawa, kunin niya yung video ni Tulfo, i-upload niya sa channel niya as is kung ano yung pinapalabas sa channel ni Tulfo. talaga may problema sa Nakuha na o hindi pa, bobo pa rin. Nakuha na? O hindi pa? Naintindihan na yung copyright? I'm so sure naiintindihan mo yun. Ayaw mo na lang tanggapin sa sarili mo. Okay, next. Next comment. Kailangan talagang pagtiyagaan sagutin to eh. Kasi marami itong maliligaw na tao. Ito. Dali, may bagong comment, i-refresh ko lang. Hindi na nakikita yung reply. Wait lang ha. Ito. Ang sabi dito ni Bogart Coops. Ayos yung name niya, Bogart Coops. Sabi niya gano'n, sus, hanggat walang nilalabas ang korte, di paniniwalaan niyang sinasabi nyo. Malalaman kung legit yung sinasabi mo pag pinost ng malawakang media kagaya ng ABS. Sino ba yung idol mo para pag-aaksayan ng panahon? Maraming kaso dyan na hindi nilalabas ng media. Yung away nga ni MG tsaka Nico David, hindi naman nilalabas ng media. So, ibig sabihin, walang katotohanan yung mga kaso na yon. Tigil-tigilan nyo to, na mentality to. Itong pag nilabas ng ABS at GMA daw. Doon tayo sa sinabi nung, sasakyan ko ito, no? Hanggat walang nilalabas ang korte, di paniniwalaan yung sinasabi nyo. Malalaman kung legit yung sinasabi mo pag pinost ng malawakang media kagaya ng ABS at GMA. Alam nyo namang mas sikat pa si FLM sa mga presidente kaya. Ano ba to? Sarcastic ba to? Sarcastic ba tong comment na to? O sorry ha, ipagpapalagay ko na hindi ito sarcastic kasi sometimes yung minsan akala mo nananarcastic na lang yung mga fans ni FLM eh. Sabi niya gano'n, alam mo naman na mas sikat pa si FLM sa presidente. Updated ang malaking media kay FLM. Resulta ng korte ang legit. Hindi yung kay FG na source nyo. Malabong makancel yan. Kasi anak yan ni Pacifico, yung Norman na alias niya. Yun ang makakancel. I don't know. Siguro sarcastic. Pero kung nananarcastic ka man lang, delikado ito eh. Mamaya may makabasa nito. Isipin na totoo yung sinasabi mo. Pero seryoso ha. Feeling ko sarcastic ito. Kaya lang, sometimes, yung mga mga fans ni FLM, hindi mo rin talaga alam. Minsan nga, Diyos ang turing nila dyan eh. Seryoso, di ba nagkaroon nga ng 3 persona si FLM nun? Sineryoso nung mga fans niya. Kaya hindi mo alam kung sarcastic talaga o hindi. O granting na hindi ito sarcasm, nagsasabi siya ng totoo. Sasakyan to, hanggat wala daw nilalabas ang korte. Dito, naalala mo nung si MG ay kinasuhan niya ng cyber libel. Kasi pinagkalat daw di umano ni MG na guilty siya sa anti-alias law. 'Di ba? Totoo naman talagang guilty siya. Kaya lang na-reverse yung decision. Ang ginamit na evidence ni FLM, yung decision ng korte na na-reverse ang decision niya. Na siya ay guilty sa anti-alias law. Nakukuha nyo? So dahil yun ay naging accessible na sa amin yung decision na yun, na ipagkumpara namin sa sinasabi ni FLM yung binabasa niya. Ito yung video na yun, Dito kasi sa video na to, para maintindihan ng iba ha,
yung mga bobong, mga bobong tagahanga ni FLM, I'm so sorry kung nasasabi ko kayong bobo. Bobo talaga kayo kasi hindi kayo nag-iisip. Dito makikita nyo, yung desisyon ng korte regarding sa anti-alias law. Babasahin namin side by side kasi yung idol nyo may iniiwas basahin eh. At may mga binasa siya na hindi niya naiintindihan. So ito yon. Ito na, nagkaroon na tayo. Okay, ngayon papanoorin natin itong video ni Kulaong, no? Hinatulan siya ng guilty. 'Di ba? Hinatulan siya ng guilty sa anti-alias law. Then inapila nila na reverse yung decision. 'Di ba? Ang dahilan kung bakit na reverse yung decision, hindi na pinursu nung nagkaso. Hindi na sumagot yung hindi na sumagot yung nagkaso sa kanya eh, yung prosecution eh. Kaya siya na dismiss. Hindi tama yung word na acquit eh. Ito na dismiss siya doon sa anti-alias law. Kasi nga ang dahilan hindi na inattenda nung hindi na nag-file ng memorandum yung kalaban. Sa anong dahilan? Speculations namin kasi yung hatol kasi sa anti-alias law ay 4 years ba o 3 years? 3 taon na siyang nakakulong eh. 3 taon mahigit eh. Parang siguro inisip nung nag-file sa kanya na kahit pa ilaban natin to, makakalaya pa rin naman dahil na-serve niya na yung sentence. Yun ang speculations namin. Depende sa analysis lalo ng mga abogado dyan kung ano yung dahilan, no? Yun ang pinaka naisip namin dahilan na ipupursue mo pa yan, kahit pa sabihin mong ma-reverse uli yung apela nila at guilty uli siya, na-serve niya na yung kaso niya eh. Anyway, so ito, pinagyayabang niya yung desisyon ng korte na naabsuelto siya sa anti-alias law, na-dismiss siya. Tapos, eventually na-acquit siya. No? At yan yung sinasabi niya, ang sinasabi niya doon, napatunayan niya daw sa korte na siya ay si FLM. So, Oo. Dahil yun ang pinagyayabang niya, napatunayan na daw sa korte na siya si FLM. Pero tandaan nyo, ang illegal use of alias ay hindi totoo, hindi dahil sa pagkakakilanlan niya yung issue. Ang issue sa illegal use of alias ay kung ginamit mo ba yung alias mo sa mga legit na transaction. Dito papasok yung mga comment ng mga bobo. May isang bobo pa nag-comment dito. Sorry po ako nasasabi ko yung bobo. Bobo po kasi talaga kayo. Sana ba dito? Sabi ni Ma'am Rosalinda Nunez, sabi ni Ma'am, bobong tanong, bakit mga artista, iba-ibang pangalan, kaingay mo naman, manahimik ka muna. Bakit daw yung artista? Yung artista po kasi screen name yun. Pero sa mga legal documents nila, yung totoong name pa rin nila ang ilalagay nila. Kahit sa sa politics, kapag ka ilalagay sa balota yung name, yung katulad nila Estrada, hindi naman Estrada yung name niya eh. Pero sa mga, ang sinasabi kasi dito, sa mga legal documents, ginagamit ng artista yung name nila. For example, si Coco Martin. Coco Martin siya kilala pero iba yung name niya sa totoo eh. Sa mga tax filing niya, sa mga legal documents niya, hindi Coco Martin ang gagamitin niya doon. Walang problema doon sa, ako nga bungo ang gamit ko sa YouTube eh. Pero doon sa mismong account ko sa AdSense ko, totoong pangalan ng nilalagay ko dahil kailangan ng tax identification number doon. Alangang ilagay ko doon bungo din. Huwag niyo naman gawin tanga ang sarili niyo. Ang sinasabi dito, yung pangalan, ang ginagawa kasi ni FLM, yung Francis Leo Marcos, ginagamit niya as legal. Legal na pangalan niya. Naiintindihan ng mga tanga o hindi pa? Hindi niya naman gamit, hindi naman bawal magkaroon ng alias eh. Hindi naman bawal magkaroon ng alias eh. Ang bawal, yung illegal, yung kaya nga tinawag niya illegal use of alias eh. Bawal gamitin sa legal na transaction ang alias.
Nakukuha nyo na? Yun ang ikinaso kasi kay FLM. Illegal use of alias kasi nga parang nagtatransact siya gamit yung alias niya, hindi niya totoong pangalan. Ngayon, kaya na-reverse yung decision, hindi na prove or hindi na sinagot yung ano nila. Hindi na basta iba yung kinatakbuhan nung kaso. Kasi pinatunayan nila na ba't makakaso ng illegal use of alias totoong pangalan yung FLM na ginagamit niya. Yun ang argument nung kaya nga 'di ba nagpagawa sila ng late registration. Totoo naman yun na late register siya sa Samar Dahil hinahabol nila na pagmukain sa korte na totoo yung birth certificate niya. Kung tutuusin, may flaw doon sa passport niya kasi, Baguio City yung kapanganakan niya. Doon sa birth certificate niya, Samar, doon palang may mali na. Nakukuha nyo? Ito. Ayon sa korte, tatanungin natin, korte, kasi ang sabi na itong una nag-comment sa akin, hanggat wala daw nilalabas ang korte, hindi paniniwalaan, sabi niya. O tanungin natin ang korte. 'Di ba? Ito, nag-explain si FLM regarding dun sa kaso niya. Dahil dun sa anti-alias na 'yon. Dahil na-acquit siya dun sa anti-alias na 'yon, parang ang lumalabas sa mga tao dahil na-acquit ako diyan, ako talaga si Francis Leo Marcos. Pero tandaan nyo, kaya siya na-acquit, katulad ng mga ibang kaso na pinapakita niya, ay hindi na sumagot yung kalaban niya. Nakuha nyo? Kaya siya na-acquit dahil hindi na sumagot yung kalaban niya. Kung ano man yung dahilan, hindi ko alam. Speculations lang namin. Siguro useless na rin dahil nga na-serve niya na yung penalty niya Kasi ang hatol sa anti-alias law, inuulit ko, 3 years yata o 4 years, di ba? Ilang siya, kasi ibabawas yung pagkakakulong niya dun Tsaka iniisip din siguro ng prosecution, meron pa siyang human trafficking yung time na yun, kaya hindi na sinagot. Yun ang dahilan kung bakit na-dismiss yung hindi dahil napatunayan na siya si FLM. Ito, panoorin natin yung video ni Francis Leo Marcos. Sa kanya mismo to nanggaling Sa kanya nang galing itong documents na to Nakakuha lang kami ng kopya. Dito nyo makikita na hindi self-serving ito, hindi galing kay Fuji News. Galing mismo sa kanya. Yung at babasahin niya mismo sa inyo na hindi niya naiintindihan. Tapos, tunghayan natin kung gaano talaga kasinungaling tong taong to, no? Okay. Okay, ito na. Eto Yan. na. Yan. Maliwanag Ayan, ba? desisyon ng korte. Yes, napakaliwanag, boss. Napakaliwanag. Tapusin natin ito once and for all. Okay. Kasi ito public document naman to. So, Public document daw para matapos na. Okay. Yan siya mismo yung nagsabi, no? Public document yan. So, walang problema kung ipapakita niya yan. At dahil pinakita nga niya yan, wala rin problema kung ipapakita natin. So, tuloy. Public document naman to, makikita naman to. Maliwanag, Lemor? Napakaliwanag, boss. Kopyang-kopya, boss. Kopyang-kopya. Okay. Republic of the Philippines. Basa mo ba, Lemor? Basa ko, boss. Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 50. Binabasa niya, Skip tayo. Dito yung link ng video na to, kung gusto nyo malaman yung kabuuan, pwede nyo mapanood kasi mahaba to alam ko sa mga bobo, tanga-tangang followers ni FLM, hindi magtsatsaga na panoorin to dahil ang gusto lang nila, marinig yung pabor sa idol nila. No? So, jump tayo dun sa timestamp na 1 hour and 3 minutes. Binabasa niya na ito, no? Basahin natin to. Okay, so sa ruling. Sa ruling tayo. Ruling na rin naman yung binabasa nila, di ba? Pakinggan natin yung ruling. No? Pakinggan natin kung paano pinapaliwanag nila. Of live birth of the accused appellant Norman Antonio Mangusin is given more faith. And Siya mismo ang nagsabi. Sabi ng korte, at the outset, the certificate of live birth of the accused appellant as Norman Mangusin is given more faith
mas pinapabura ng korte yung pangalan niyang Norman Mangusin. Di ba? Hindi niya naiintindihan yung binabasa niya. Oh, siya mismo ang nagbasa doon or sila mismo ang nagbasa pero hindi nila naiintindihan. Tingnan mo. Antonio Mangusin is given more faith and Ulitin natin. Hindi niya na naman napansin. Hindi niya na naman napansin. No? Pakinggan. Oh, si FLM mismo yung nagbasa niya na. Si FLM mismo nagbasa. Sabi ng korte, mas pinapaboran ang name na Norman Antonio Mangusin. Natin ha. the outset. Okay. Okay. The certificate of live birth of the accused appellant Norman Antonio Mangusin is given more faith. Okay. Mas pinapaboran na yung birth certificate niya na Norman Mangusin. Oh. Hindi niya nakita. Hindi niya naintindihan. Kasi nga tapos sasabihin nyo, maghahanap pa kayo ng desisyon ng korte. Abay, ginagago nyo yung sarili nyo. Importante sa kanya dyan yung pagka-absuelto. Wala yan. Totoo, di ba? Ang importante sa kanya kasi, na-absuelto siya. Yun ang importante sa kanya. Hindi yung sinasabi. Kaya lumilipad na ang isip niya. Oh, Tagalogin natin yung nakasulat ha. Nakikita nyo naman, di ba? Ruling at the outset. O sabi, una sa lahat, yung certificate of live birth ni Norman Mangusin ang mas binibigyan namin ng kredensya kesa doon sa certificate of Si FLM na mismo ang nagbasa niyan, ha? Si FLM na mismo nagbasa. Kayo mga tanga-tanga, hindi nyo naiintindihan! live birth niya na Francis Antonio Mangusin. Francis Leo Antonio Marcos. So yung niya yan napansin kasi hindi naman siya marunong. Ang siya niyan, excited siyang basahin yung yung huli. Ang tawag sa atin ni Karekawa at saka ni Ay Cordillera, mga bobo daw tayo eh. Kasi mas magaling pa daw ba tayo sa korte? Yun yung sinabi ng korte, kitang-kita nyo naman. Di ba? Okay, so basahin natin basahin pa natin kung bakit yun yung sinabi niya. Pakinggan pa natin. Ewan ko kung binasa niya sa part na to. Sige. And credence by the court, yung branch 28. Okay? Then the certificate of live birth. Dalawang certificate of live birth. Kaya na, di ba? Wait. Certificate of live birth. Kaya na, di ba? Hindi niya nagigets? Tumatawa pa siya pero hindi niya nakukuha yung binabasa niya. Then meron pa dito sinabi kung ano ba yung FLM na birth certificate. Meron dito sinasabi. No? While the certificate of live birth of Francis Is Leo spurious. is spurious. Diba? Sinasabi nilang korte, spurious ang ang certificate of live birth. Ito ay sinabi ng korte. Ang tatanga nyo! Here it was testified by Bernard B. Corrales, an employee of Philippine Statistics Authority, that the certificate of live birth of Norman Antonio Mangusin is on their file at their office, while the certificate of live birth of Francis Leo Marcos is not. Wala daw doon. 'Di ba? Sinabi nung taga Philippine Statistics Authority. With that, it appears that certificate of live birth of the accused as Norman Antonio Mangusin is an authentic. Yun ang totoo. As it was transmitted by the local civil registry of Bulacan. Bulacan to the civil registry general and duly filed therein. While the certificate of live birth of Francis Leo Antonio Marcos is spurious. Korte na nagsabi niyan mismo Spurious daw. Ano ba meaning ng spurious? Sa legal term daw, sabi na nakausap ko, spurious, kaduda-duda. Pero kung kung i-google nyo, Google tayo kasi yan naman ang abot natin. Ano ba meaning ng spurious?
Kasi sa legal, iba eh. Spurious definition, paulit-ulit na lang tayo. Kayo magbasa. Ano meaning ng spurious? Not being what it purports to be. False or? Kayo magbasa. Hinighlight ko na. O yan ang meaning ng... Kahit kayo mag-google kayo. Anong meaning ng spurious? Pero sa legal, iba ang ano niyan eh. Kaduda-duda ang meaning niyan. Medyo ano sa legal eh. Pero dito na lang tayo. Spurious. Spurious, false or fake daw. Anong sinasabi dito ng korte? While the certificate of live birth of Francis Leo Antonio Marcos is spurious. Tandaan nyo ha, si FLM na mismo ang nagbabasa ng document na to, hindi niya naiintindihan. Dahil nakafocus siya na nakafocus siya dun sa pagkaka-dismiss ng kaso niya sa anti-alias law. Pero tandaan nyo, ang anti-alias law never naman kung natungkol ito sa paggamit niya ng pangalan. Kung ano yung totoo niyang pangalan, hindi yun ang anti-alias law. Ang anti-alias law ay kung nagagamit mo ba yung alias mo sa transaction, ng illegal yung alias mo. Yun kasi ang tinatawag niya na illegal use of alias. Nakukuha nyo na o hindi pa? Tapos maghahanap pa kayo na sinabi ng korte? Ayan na nga sinabi at the outset, ruling na ito ha, ruling ito. At the outset, the certificate of live birth of the accused appellant as Norman Antonio Mangusin is given more faith and credence by this court than the certificate live birth of accused appellant as Francis Leo Marcos. Mas pinapaboran yung Norman Antonio. Maghahanap pa ba kayo ng desisyon ng korte? Bye-bye.